bahay. Sobrang layo pa. Punta kami ngayon. Hello po everyone. Ako si Sean, pastor, business owner, and a kuya. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento sa lugar ng aking mga magulang. Dito sa video na ito ay pupunta kami sa Sapa na malapit sa kanila. Grabe sa probinsya. Ang malapit sa kanila ay mga 2 kilometers. Dito talaga nawala tiwala ko kapag sinabi nilang malapit. Lakad lang talaga dito. Kasi sa lugar nito, isang single motor lang ang kasya o ang dumadaan dito. Sa lugar o Sapa na pupuntahan namin ay lugar kung saan daw dating naliligo sila mama noong bata pa. Doon daw ang lugar kung saan sila nagpapalamig kapag mainit. Doon na rin sila naglalaba ng kanilang mga damit. Imagine mo, 2 kilometers ay kailangan nilang lakarin para lang maligo at maglaba. Tapos, yung mga kabataan ngayon, nagre-reklamo pa kapag pinapalaba. Partida, naka-washing pa yan sila. Diba? So, kaya huwag kayo masyadong nagre-reklamo. Okay? Kasama ko dyan si Mama, si Dion, at ang 4 na kapatid namin sa ina. Kasama din dyan ang akin lolo na kapatid ng papa ni Mama. Kwento ko lang dyan yung 4 na kapatid ko sa ina. Sobrang kukulit niyan. Iba-iba rin ang ugali. May matapang, may masipag, may tahimik daw, may matalino daw, may maarte, may troublemaker pa. Grabe, iniisip ko yung araw-araw nilang buhay with Mama. Ano kayang itsura ni Mama? Ano kayang laking ginagawa ni Mama sa kanila? Ako pa nga lang hirap na hirap sa pagsasaway sa kanila. Paano pa kaya si Mama, di ba? Pero kahit ganun sila, kapag mga katulad ng ganitong alisan, at nakita ko silang masaya, nakakawala ng inis talaga. Kasi okay sila, at masaya pa sila. Nakita ko nga sarili ko sa kanila. Dati akong katulad nila, inaalagaan ni Mama at sinasaway. Nakita ko rin kung paano sila alagaan at mahalin ni Mama. Na parang kami lang dati. Siyempre, ngayon malalaki na kami at hindi na alagain. Happy ako kasi dumating itong 4 na kapatid namin kay Mama. Kasi ngayon, hiwa-hiwalay kami. Kasama ni Mama itong 4, tapos kami kung saan kami mga nakatira. Like ako sa Baseco, yung isa sa Malabon, yung isa taga Baseco rin pero ibang part naman ng Baseco dito. So, para makasama ni Mama at maalagaan at tumulong sa gawain yung 4 kasama niya. So, sa panahon na nakasama ko sila, natutunan kong mahalin, tanggapin at alagaan sila. Sinabi ko nga sa kanila, wala silang kasalanan sa akin. Hindi ako galit sa kanila. Masaya ako sa kanila. Kasi bakit? Ayaw nilang i-approach ako, nahihiya sila kasi nga daw yung papa nila ganito sa akin. So, wala silang kasalanan sa akin. Okay? Ayan, matagal ko kasi silang hindi nakakasama at hindi ko halos sila nakilala. Kaya nung una, medyo may ilang ako. Pero habang tumatagal akong kasama sila, mas nabubuo ang love ko sa kanila. Hi, balik na tayo sa Sapa. Ay nako naman, ang drama-drama ko talaga. Halos 1 oras bago namin narating itong Sapa na para bang pinarusahan kami sa paglalakad. Pero worth it Worth it naman yung paglalakad namin. Ang lamig, medyo mababa lang daw ngayon yung Sapa, pero ang lamig. Lamig niya, grabe. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa may suba nila, Sapa, ng Quezon Province. So, after
1 hour na paglalakad namin guys. Sobrang layo pala nito. Ito yung matatagpuan ninyong Suba. Which is safe siya sa mga bata. Kasi hindi siya ganun kalalim. At malinaw din. Usually sa mga Suba na na napuntahan ko, malinaw naman talaga. So, Suba or Sapa o Ilog. Dito kasi parang Sapa to hindi naman Ilog to, di ba? Sapa. So, ganito siya. So, nakikita niyo sa background yung lolo namin na kumukuha ng Then, yung doon sa pinakadulo, doon sila. Siyempre, since yung camera ko, medyo hindi ko nadala yung pang tubig. So, hindi siya pwede mabasa. Kaya dito ako sa may mababaw. So, dito tayo sa may mababaw na part. Doon sila sa malalim, which is okay din naman siya. Malinaw doon, malinis. Tapos, buti walang kalabaw. Ito naman yung doon. Kasi daw, sa part na banda doon banda, yung kalabaw daw, doon naliligo. So, syempre, pag gano'n naman yung tubig, so wala na yan, yung mga tae, wala na yan. Ito ay malinis na. Hindi nga lang siya safe inumin, pero malinis siya. Tapos, nakwento ni Mama, nung bata pa daw siya, 13 years old pa daw siya, dito sila naglalaba. So, di ko alam kung ano yung klase ng paglalaba nila, pero dito sila naglalaba. Ayan. Ayun sila. Saan kayo? Dito. Ngayon tayo. Ayun tayo dito. Dito tayo? Oo. O dito na lang pala kami. Dito na lang daw kami. Ito na. Ayan. Bibigyo mo ga. So, lilipat-lipat na kami. Lilipat na sila. Yung Kasi nga medyo unsafe talaga to. Dito medyo safe pa dito, di ba? yan, on the beach. Baliktad, maganda. Ganyan ba? Lipat natin. Budol fighter. Lipat natin. Kasi, yan natin. Tutok natin dito. Sa pagliligo namin sa Sapa, ang dami naming napag-usapan, napagplanuhan sa buhay at napakinggang story ng bawat isa. At kung gaano nga kalayo ang nilakad namin, ganun din kabilis ang pagligo namin. Hindi namin namalayan. Diyan sa mga oras na yan, kami ay kumain, nagbudol fight, sama-sama namin kinain yung baon namin. Yan, ang sarap lang makita na buo kami. Yan, nagsasama-sama kami. Minsan lang namin maranasan ang ganitong uri ng banding. Minsan, o ngayon lang ulit kami kumain ng sabay-sabay. Kasi, sa Manila, kanya-kanya kaming lahat. Lahat kami, mga busy sa work, business, at sa mga kung ano-ano pang mga bagay. Kaya, yung mga katulad ng ganitong pangyayari ay talagang treasure. Ayan. So, anong sabi ko kanina, kung gaano kalayo ang nilakad namin, ganun din kabilis ang pagligo namin. Hindi namin ito namamalayan. Wala kasing silungan, kaya umuwi agad kami. Sobrang init na kapag magstay pa kami doon, talagang masusunog kami or maluluto kami sa sobrang init. Siyempre, pabalik na kami niyan at walang sawang lakaran pa rin kami. Hanggang dito na lang muna. Paalam. Pagod na. Kasi pagod na matapos maligo. Ayan, pagod na siya. At ang ating Mayong. May dalang buko si Mayong. Yun na gangster daw yan siya.